Hallelujah, 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 Hallelujah. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran na ang pagsasalita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ang magandang balita na hatid ng magandang umagang ito sa atin at ng ating mga pagbasa ay ang katotohanang tinutulungan po tayo ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga gampanin. Kasi may kanya-kanya tayong gampanin, sa sambayan ng Kristiyano. Gaano ka man kahilaw, pakiramdam mo man ay hindi ka pa ready sa iyong gampanin, o talagang hindi ka pa ready, hinuhubog po tayo ng Espiritu Santo. Nagpapadala siya ng mga gaya ni na Aquila at Priscilla para ihanda ang kanyang mga lingkod. Mag-asawa daw ito, si Aquila at si Priscilla. Kung sa Filipino ay pareho yatang babae, Aquila at Priscilla. Pero sa tingin ko ang babae dito ay si Priscilla, Si Aquil ito, si Aquil. Si Aquil at si Priscilla. Si Aquil at si Presi. Ang mga gaya nila, mga kapatid, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga hinirang na lingkod ng mahal na pong Jesus Nazareno. Importante po na palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na po yung kinukulang ng lakas ng loob. Kasi meron naman talagang mga wounded ang self-esteem o kulang ng self-confidence. Hindi talaga makapagsalita. Isang halimbawa, sa harapan ng karamihang tao. O kaya kahit naman isahan, personalan, ganun pa rin. Kasi maaring pakiramdam niya,
mas magaling sa kanya ang lahat. Kaya kulang sa self-esteem. Si Apollos, mga kapatid, ay hindi nag-umpisa sa wala. Mahusay na siya, ayon sa ating unang pagbasa. Pero kulang pa. Magaling na siya, pero may ipagpapakumbaba pa. Ayun, ano? So nakita natin kay Apollos na sa paglilingkod pala sa sambayan ng Kristiyano ay hindi sapat na magaling kang magtalumpati, orador ka, hindi ka nabubulol, marunong kang magbigay diin sa iyong mga salita. Kasi tayo namang mga Katoliko, lalo na tayong mga Katoliko, hindi naman tayo nagbababasa ng Biblia kumpara sa mga Protestante. Kaya ko po nasasabi yan ay dahil dati akong Protestante. Ang Biblia ng aking ama, ng aking tatay, parang ganito. Mas maliit nga lang dito, pero talagang luray-luray na. At may mga sulat sa gilid, sa mga margins. Pag aamuyin mo, amoy pawis. Kasi, saan niya dinadala? Nakaganito palagi. Dala-dala niya yan sa pagsimba. Kaya pag amoy mo, may amoy, ano. Pero tayong mga Katoliko, ang binabasa natin ay ang buhay natin. Kung paano ba nagre-reflect sa ating buhay ang ating mga sinasabi at ang ating mga naririnig. Kaya itong si Apollos, binigyan siya ng recommendation letter nung mga tahanan o yung mga household na pinakatirahan niya o kung saan siya nag-exposure. Katulad ni na Priscilla at Aquil. So, importante din na may rekomendasyon ang grassroots level. Naalala nyo pag may mga ordination, ano? Sinasabi ng rektor ng seminaryo o ng superior sa obispo na mag-ordain, hinihiling po ng sambayanan na ordinahan ninyo si Reverend ganito. Ibig sabihin, mula sa sambayanan, kinukuha ang magpapari at oordinahan. At nakikinig ang obispo sa sinasabi ng sambayanan. In fact, ilang linggo, mga 4 yata yun o 5, hindi ko sigurado kung ilan, mga linggong sunod-sunod na ipagpapanawagan yan sa misa, doon sa announcement time ng ating misa. Kung sino man ika ang tumututol na ordinahan si Reverend ganito, ay lumapit lamang sa ating parish priest at sabihin ang inyong concern. Otherwise, kung hindi nyo sasabihin, ay manatili na lamang tahimik hanggang sa huli. Ganon din po sa mag-asawa. Bago ikasal, meron tayong tinatawag na marriage bonds. Ipagpapanawagan kung mayroon bang tumututol o mayroon nakakaalam, baka naman may asawa ng iba pa. Kaya inia-announce. Sa madaling sabi, mga kapatid, inaayos pa tayo ng Diyos. Paboritong sabihin ni Father Hans, hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos. Gaano ka man kagaling, may matututunan ka pa. At matututunan mo ito sa mga hindi mo inaasahan, doon sa mga, sabihin na natin na, grassroots level. Dito mo kasi, kita kasi nila, kung talagang maalam kang magpakumbaba, kung talagang yung sinasabi mo, ay yun ang ikinikilos mo.
At sa level na ito, mga kapatid, dito tayo kikinisin, dito tayo tatasahan, at dito tayo hahasain. Katunayan na hindi pa tayo tapos. Ang lahat ay unfinished symphony. Ang tanong po ay gaano tayo kahandang tanggapin ang mga mentor natin na pakiramdam natin ay mas magaling pa tayo sa kanila. Nag-join ka sa isang organisasyon sa simbahan, mga ano naman ito pala. Para namang ako pa ang pinakamagaling dito. Pero, baguhan ka, di ba? Maaring may matutunan ka pa sa kanila. Hindi kaya yun mismo ang itinuturo sa atin, kahit magaling na tayo? Ang matuto sa hindi inaasahan, ang magabayan ng mga nauna na ng kaunti sa atin. Ang kaigihan po ng sama-sama nating paglilingkod, hindi po ito karera. Hindi po ito race o karera una-unahan. At hindi rin po ito karera na karir o propesyon. May nauna man, mahuhuli rin. May nahuli man, nakahahabol din. At walang pinakamagaling na hindi matututo sa pinakamangmang. Ang mahalaga po ay sama-sama. Wala pong isyong ganito si Apostol Pablo. Siguro ay dahil kilalang kilala naman niya ang kanyang sarili. Maging si Apollos ay ganun din. Hindi sila nag-compete against each other. Nag-complement sila sa isa't isa nang may pagkakaintindihan. Ito po ang sikreto ng makabuluhang pagsasama sa mahabaang biyahe ng buhay kahit ng mag-asawa. Complementarity and mutuality. Yun pong tipong nagpupunuan kayo sa kakulangan ng isa't isa. May pag-uunawaan. Hindi po yung tipo na, you complete me. What can I do without you? Dependency na po yun. Dependency. At hindi po yun healthy sa isang samahan. Na ang isa ay dominante, at submissive ang isa. Unhealthy po yun at nakakadiminish ng pagkatao. Kabaligtaran ng pangarap ng amang kaligtasan kung saan pare-pareho sana nating naaabot ang ganap na pagpapakatao. Tandaan po nating ikaw ay ikaw na bago pa kayo nagkakilala. Isa ka ng ganap na individual. At ganon din siya. May giftedness ka at may giftedness din siya. Ang pagsasama po ninyo at ang kombinasyon ng inyong giftedness, iba't iba man, ay kaaya-ayang hitsura ng isang malusog na pamilya o mag-asawa at sambayanang Kristiyano, kung saan lalo pang na-enhance ang talento ng iba sa pagsibol at pamumukadkad ng talento mo. Nadadakila po ang Diyos, ang nagbigay nito kung ginagamit, na-appreciate at naiaambag ito sa lalong pagsusumikap nating abutin ang full humanization. Sa patuloy po nating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, tutunan nawa nating kilanlin ang ating sarili at ang taglay nating giftedness. Sa tulong ng Espiritu Santo, ma-appreciate din nawa natin na ma-empower din ang giftedness ng ating kapwa. Hindi yung tipong, mas magaling yata ito sa akin kalaban na, kaaway na, sisirain mo na. Pag nakita mong mas magaling sa'yo, salamat sa Diyos. Makakatuwang ko siya sa gawaing ito.
At sa sama-sama po nating pagtanggap ng banal na Eukaristiya maya-maya, pag-isa hinawa tayo sa sambayan ng Kristiyanong pare-parehong tumatanaw ng utang na loob sa pagiging pinagpala. Mahal na poong Jesus Nazareno, makita po nawa naming pagpapala maging ang aming mga kakapusan.